Ito na naman, dagdag pressure na naman sa ating Pangulong Bangag. Maliban sa mga grupo ng mga sundalo, mga retired na mga retired military, mga active military personnel, mga lahat ng Pilipino na mga maliliit na apektado dito sa sobrang korupsyon na tinatawag nga ni Shilo Magno na most corrupt budget of the year. Kaya itong panibagong grupo na nananawagan ng transparency sa 2025 budget ay isa sa pinakamalaking grupo ng mga negosyante na nagbabayad ng tax o buwis sa ating gobyerno. Ito, nabasa ko ngayon dito sa Rappler, December 28, 11:50 a.m. Pinakamalaking grupo ng mga negosyante, Makati Business Club, calls for more transparency in 2025 budget process. Ito ko Makati Business Club calls for more transparency in 2025 budget process. Ayan, panibagong dagdag problema, panibagong dagdag pressure kay Bangag. Basahin natin itong balita. Ito ang balita. The Makati Business Club on Saturday, December 28, called for more transparent and accountable process in finalizing the 2025 General Appropriations Act, particularly in the bicameral committee's action and discussions on the national budget. Yan. Pangulong BBM, huwag ka nang magpapabangag-bangag pa. Panahon na para mamili. Pamili ka na. Diyan ka ba talaga papanig sa mga buhaya diyan sa Kongreso? O papanig ka dito sa mga Pilipinong nagbigay sa'yo ng power diyan sa Malacanang. At isa sa mga pinakamalaking taxpayers, grupo ng mga taxpayers na nanawagan ngayon ng transparency. Pipiliin mo? Yung natatakot kang mag-aklas ang mga buhaya o yung tanggalin ka ng taong bayan dyan sa posisyon mo? Diyan mo ngayon ipakita ang iyong abilidad bilang leader, pinakamataas na pinuno sa Pilipinas. Kung totoong mahal mo ang mga Pilipino, huwag kang magpapadala dyan sa mga buhaya na yan. Hayaan mo silang mag-aklas. Kasi malamang sa malamang, hindi na sila ipubuto nitong darating na eleksyon ng kanilang mga constituents dahil naglabasan na ang kanilang mga baho at amoy. Ngayon, kung gusto mong bumango ang pangalan mo, bawiin mo ito ngayon dito. O baka naman, katulad ng nabasa ko kanina, na gagayahin mo yung style ni Noynoy Aquino na pipirmahan mo yung budget sa katapusang araw ng taon para hindi ka mapansin dahil magiging busy ang mga tao. Hindi ka masubaybayan.
para hindi masubaybayan ang inyong ginagawa. Baka yan yung style nyo. Nabasa ko yan kanina eh. Nabasa ko kanina sa isang article eh. Ngayon, ito ang balita ulit. The MBC commended President Ferdinand Marcos Jr. for scrutinizing the bicameral approved 2025 budget before its final passage, expressing its alarm over some adjustments the committee had made. Ayan, di ka ba di ka ba mababahala dyan? Ah, pabayaan mo sila. Pabayaan mo yung mga buhaya na yan. Kasi mawawala na rin sila sa taong ito. Malamang papalitan sila ng mga bagong pipiliin ng mga tao ngayon. Ito. This includes giving a budget of 1.1 trillion to the Department of Public Works and Highways or DPWH, which is larger than Department of Education's 737 billion. The DepEd is constitutionally mandated to have the highest budget among all departments. Ayan nga, ha? Bangag. Pag inaprubahan mo yung pag inaprubahan mo yung budget na yan, 2025 budget na yan ngayon, na sabi nga ng karamihan ng mga abogado na kakampi sa'yo at hindi kumakampi sa'yo, ay illegal daw talaga yan. Kasi ayon sa batas daw, sa saligang batas, dapat ang may pinakamalaking budget ay ang DepEd kaysa sa ibang departamento. Ayan. Kasi sinabi ni dito, ang laki ng diferensya, 1.1 trillion. Tapos ang sa education, 737 billion lang. Bakit kailangan mas malaki ang pera na gagastusin dyan sa DPWH? Mayroon bang mga mahahalagang bagay na pagkakagastahan ng DPWH? Sa nakaraang mga taon, 2 taon nang nakalipas, wala namang nagawa yung DPWH. Wala namang naging project ang gobyernong ni BBM. Project ang gobyerno mo, BBM. Wala namang kami nakikita yung infrastructure. Tapos ngayon, lalakihan nyo. Lalakihan yung budget nyo. Anong mangyayari sa Pilipinas pag ganyan? Ayan. Sinabi, may 5.5 billion na pundo. 5.5 5,500 na flood control projects. Asan yan ngayon? Anong nangyari nung nakaraang mga buwan? Binaha ang Metro Manila. Nasaan ngayon ang 5.5 thousand na flood control? Magkano ang ginastos nyo doon? 1.4 billion daw. 1.4 billion. Nakagawa kayo ng 5,500 flood controls. Ngayon, wala namang nangyari. Wala namang kami nakita flood control. Bakit binaha pa yung Metro Manila kung may 5.5 flood control projects kayo nagawa? Ngayon, ito, dadagdagan nyo na naman yung pundo. Talagang harap-harapan nyo na kaming niloloko. Ngayon, kung hindi ka susunod dito sa panawagan ng Makati Business Club, malamang mag-aaklas na ang taong bayan. Kami mga taxpayers, ay malamang hindi na rin kami magbabayad ng tax sa gobyerno. Bakit pa kami magbabayad kung ganyan lang din ang gagawin nyo? Hindi na kayo nakontento sa PhilHealth, hindi na kayo nakontento sa Maharlika Fund, hindi na kayo nakontento sa pera sa GSIS, hindi kayo nakontento sa pera sa SSS, hindi na kayo nakontento sa pinagbintahan ng gold na 129 billion. Saan napunta yung ngayon? Ngayon, tinira nyo na naman yung PDIC, 117 billion. Ano ba namang klaseng pamumuno yung pinagagawa mo, Mr. Bangag na Presidente? Umayos ka naman. Ito, House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon
earlier disputed the claim that DPWH had a higher budget than what is allotted for education. Konghon pointed the total education budget being 1.55 trillion when including other allotment for the Commission on Higher Education. O, kita mo yan? 1.55 pala. 1.55 trillion pala dapat ang budget ng education. Kasama ang Commission on Higher Education. Bakit? Mga senatong at mga congressman, bakit nilipat sa DPWH? Dahil siguradong wala kayong maibubulsa. Ah, wala kayong maibubulsa. BBM, wala kayong maibubulsa. Pag pumasok na sa education yung pera na yan. Sigurado. Kaya, umayos. Ngayon, kung gusto mo talagang magkagulo ang buong Pilipinas, gusto mo magkaroon ng civil war, sige, ipagpatuloy nyo yung impeachment kay BP Sara. Pirmahan mo na itong pirmahan mo na itong 2025 budget. Yun lang, Mr. President. Para hindi ka na makatapos ng termino mo, hindi rin namin kayo papayagang makalayas dito sa bansa Pilipinas. Wala ni isa mang magnanakaw na makakalabas ng bansa ito. Kung hindi man kayo mamamatay, puputulan kayo ng kamay. Yan ang dapat na ginagawa. Yan ang dapat na ang sinasabatas. Ang lahat ng magnanakaw, puputulan ng kamay. Maliit man o malaki ang ninakaw, puputulan ng kamay. Pag sobrang laki na ng ninakaw, kamatayan na ang sentensya. Dapat ibalik yung mga batas na yan. Kasi kawawa naman kaming taong bayan. Kaming mga taong bayan, dahil sa gutom, yung iba dyan, na wala na ibang maisip na paraan, nagnanakaw na lang. Kahit barya, nagnanakaw, mga pagkain, ninanakaw. Kung ano-ano ninanakaw para makakain lang, makasurvive lang sa isang araw. Pag nahuli, diretso kulong. Kulungan ka agad. Pero kayo, mga hayop kayo, mga buhaya kayo, milyones, bilyones, trilyon ang ninakaw niya ninyo. Trilyon na. Ayon sa nabasa ko kaninang artikulo, 1.2 trilyon na ang nawaldas sa BBM administration. May nakulong ba kahit isa? Wala. Pero pag maliit na mamamayang Pilipino ang gumawa ng krimen na yan, malamang kung hindi sa bilibid ang diretso, simenteryo ang diretso. So yun lang mga kababayan ko, sana pagkaisahan natin to. Huwag nating tigilan magsalita, magingay, o lumabas na tayo kasama ng Iglesia ni Cristo at saka iba pang sikta ng mga relihiyon, iba pang grupo diyan. Magsama-sama tayo, magkaisa tayo. Manawagan tayo. Gumalaw tayo ng maayos, na ayon sa batas. Manawagan tayo na bumaba na lang itong bangag na presidente ito dahil hindi niya kayang gampanan ang kanyang obligasyon bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So yun lang, maraming salamat. Please like, share, and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe.